Ba't gano'n ano? Yung magsusugal, akala nyo alin na mas masama sa sugal at sa lasing? Mas masama ho ang lasing. Ang sugal nagnanakaw lang pagka walang puhunan. Ang lasing pumapatay pag lasing na. Oh, unang-unang wag nyong mapangaraping mapangasaway lasenggo. Napakahirap pong baguhin ng lasenggo, mga kababayan. Sa karanasan ko sa relihiyon, isa sa pinakamahirap baguhin tao lasenggo. Huwag naman ho magagalit yung mga lasenggo rito. Meron naman paraan para magbago, pero mahirap nga pong magbago pagka lasenggo talaga. Ba't napakahirap baguhin ng laseng? Yung sigarilyo, nababago yun eh. Wala namang kwenta yung sigarilyo na yun eh. Sino ba yung nadidepress? Sino? Yung mga taong ay sumunod sa Diyos. Kasi kung susunod ka sa Diyos, napakalayo sa'yo ng depression. Ang nadidepress, walang pag-asa. Ang sumusunod sa Diyos, laging may pag-asa. Mayroon siyang Diyos na inaasahan sa buhay niya na makakagawa ng bagay na para sa iba imposible. Labanan mo. Tatagan mo. Kasi, eto ano ang kakatakutan mo? Ba't ka madidepress? Mamamatay tayo. Kahit sino, mamamatay naman eh. Ba't ka madidepress? Iniwan ka ng girlfriend mo. Bakit? Siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya. Iniwan ka ng nobyo mo. Ba't ka madidepress? Hindi, maghintay ka lang. Mamaya mo, may mas magandang inihahandaan Diyos sa'yo. No? O halimbawa naman bumagsak ka sa eskwela. Ba't ka madidepress? Di lang naman ikaw ang unang bumagsak eh. Sana, kung ikaw lang ang isang bumaksak, mag-iisip ako ng malalim. Bakit lahat ng tao pumasa? Ako lang ang bumaksak. Pero, bumaksak ka, madidepress ka. Hindi lang naman ikaw ang bumaksak. Napakarami nang nauna pa sa'yo. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Hindi yung pagbagsak ang dapat na maging focal point ng buhay mo. Yung mga kabiguan sa buhay, sometimes, they are destined by God to happen to you to make you a better and a stronger person. 8:28 ng Roma. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng bagay, pagka ikaw sa Diyos talaga, lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti mo. Your failures, your mistakes, your shortcomings, yung mga frustrations mo sa buhay. Kaya ipinaintulot ng Diyos sa iyo yan para gawin kang mas mabuting person, to make you a better person. There are failures in life. May mga masasabi nating frustrations. Naranasan yan ng mga unang Kristiyano. Lahat ng persecutions, frustrations, mga pag-uusig, mga kaaway, bayaan mo sila. Ng mga pintas-pintas. Okay lang. Kahit ano maranasan mo, ilagay mo sa isip mo, hindi ako mapapabayaan. Kaya lahat ng anxieties, ang sabi sa English, basahin natin yung unang Pedro 5:7. Cast all your anxieties on Him, for He cares about you. No? Sabi sa Tagalog, Sis Luz, Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. may balisa ka kahit ano pa. Lahat ng kabalisahan, ilagak mo sa Diyos. Kasi pinagmamalasakit niya kayo. Kaya ang sabi dun sa Pilipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Be not anxious. Have no anxiety about anything. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Yan depression, hindi yan sakit ng Kristiyano. Ang Kristiyano may tiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari, kay mamatay ka, okay lang. Talaga naman mamamatay ang tao eh. Ba't ka mali-depress? Ano pa mangyari? Magtiwala ka lang sa Diyos, bahala siya sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Sabi ng Biblia,
Ilagak niyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Bago ka mangarap, kasi kung mangangarap ka, wala kang kasamang Diyos, sino ang bubuo ng pangarap mo? Ha? Bawa, matalino ka. Ay, pangarap ko muna maging engineer. Oh, wala kang Diyos sa buhay. Nagkasakit ka, magiging engineer ka, pag lumpo ka na, mahirap na. Mas mabuting may Diyos ka muna bago ka mangarap. Dahil may kasama ka ng Diyos na bubuo ng iyong pangarap. Kaya sabi, hanapin muna ninyo. Yun ang nakasulat sa 6:33. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. Ang Diyos muna, bago ang anumang bagay. Tandaan nyo, wala nang ibang dahilan ng buhay kundi para kumilala tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang utos para makasama natin siya sa langit. Wala na pong ibang dahilan ng buhay. Wala namang kwenta ang buhay kung ikaw mayaman ka. Maiiwan mo naman Ha? 40 milyong hektarya ng lupa ang pag-aari mo. Ang titulo mo, ganyan kakapal ang dami. Pag namatay, kaanin mo yan. 1 metro kudrado ka lang. Minus God, then everything will be in vain. Alisin mo ang Diyos, wala na pong kwenta ang buhay. Wala nang sagot ang ibang tanong. Pag wala ang Diyos, minus God, then everything will fall down. But with God, every question will be answered, every problem will be solved. Come judgment. Ngayon, ang ginagawa ng mga mag-aasawa ng 4, sasabihin, utos ng Diyos ikaw, magpakarami. Ikaw ba inutosang magpakarami? Alam niyo ba kung sino yung inutosang magpakarami? Natatandaan niyo po yung dilubyo universal. Marami ng tao noon, sumama ng sumama. Ginawa ng Diyos nagpabaha. Pinagawa si Noe ng daong para malipol yung mga taong masasama. Nilipol niya sa baha, natira 8, matutuwid. Nung makababa na sila sa daong, yung daong ni Noe, inutusan sila ng Diyos, magpakarami kayo. Kaya nga niya inubos yung masasama, yan dahil ng tao, nilipol niya Tinira niya 8. Yung 8 ngayon, ang gusto niya dumami. Ikaw naman lasing, buka, irresponsable ka. Sasabihin mo, utos ng Diyos, magpakarami. Hindi ka kasali nun. Kasama ka dapat bahain. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Nung sabihin ng Diyos, magpakarami kayo. Ang gusto niyan dumami, yung matutuwid. Hindi yung mga magnanakaw, hindi yung mga drug addict, hindi yung mga luko-luko, hindi yung mga mambababae, yung mga lalakero, hindi yung mga manluloko. Pinatay niya nga lahat yun Yung natirang 8 na matutuwid, yun ang gusto niyan dumami. Kaya ngayon, papasahin mo, lasenggo ka, irresponsable kang ama, utusay ka ng Diyos, magpakarami. Ayaw nga ng Diyos nung masama Pinutol nga lahat yung kasamaan na yun Sabi ng Diyos, magparami kayo, kalatan nyo ang buong lupa. Inutos yung kay Noe. Ngayon pa, susundin pa natin yun. Ang dahi-dahi na nga, wala na nga makain ng tao. Siguro dapat ngayon, magpakonti naman. Diba? Marami